Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi araw ng linggo, ika-20 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Naniniwala sina Australian priest at dynamic evangelist Father Rube Galea, theologian and pastoral consultant Dr. Cristina Keng na malaki ang may tutulong ng pananampalatayang Pilipino tungo sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa buong mundo. Ito ay ang mensaheng ipinarating ng 2 tampok na tagapagsalita at participants para sa huling araw ng 11th Philippine Conference on New Evangelization sa idinaos na punong talakayan sa University of Santo Tomas. Ayon kay Father Galea, maaaring masimulan ang pagpapalaganap ng pananampalataya higit na para sa mga kabataan sa pagtukoy kung saan namamalagi at nagtitipon ng mga kabataan. Partikular na sa mga ito ay sa pari ang pagpapalaganap ng pananampalataya gamit ang video games at mga online forums o platforms kung saan matatagpuan ng mga kabataan na ginugugol ang kanilang libreng oras. Habang ayon naman kay Dr. Cristina Keng, huwag kakalimutan na ang pagpapalaganap ng pananampalataya ay isang pang-araw-araw na gawain kung saan kinakailangan ng mga mananampalataya ang tulong ng Panginoon. Ito ay upang may pagpatuloy ang pakikipagkapwa-tao kung saan sama-samang naglalakbay bilang nabubuhay na saksi sa pagmamahal at himala ng Panginoon para sa kapwa. Ngayong July 20 ang huling araw ng PCNE na muling idinaos sa UST kasama ang may 5,000 participants na mula sa Archdiocese of Manila, iba pang mga dioceses at religious organization and congregations. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Kumusta po kayo? Dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan pagkalipas ng bagyong Krising. Nasaan man po kayo ngayon at ano man ang inyong ginagawa, samahan niyo po kami sa isang oras ng pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa 16 na linggo na po tayo sa karaniwang panahon at katatapos lang po ng Philippine Conference on the New Evangelization o PCNE na ginanap sa UST, University of Santo Tomas. Isa po sa mga temang tinalakay nila ay sent to witness o isinugo para magpatotoo. At ang isang modelo nito ay si Santa Maria Magdalena na ang kapistahan ay sa Martes, July 22 po. Marami raw po sa inyo
inyo ang nag-request kung pwedeng palalimin pa ang pagtalakay na ginawa ni Father Ado last year tungkol kay Maria Magdalena bilang apostol sa mga apostoles. Kaya ihanda na po natin ang ating mga Biblia at i-welcome natin si Father Adonis Saclolo na tagapagturo natin ngayong gabi. Magandang gabi, Father Ado, at welcome back. I hope naging fruitful ang inyong misyon nung nakaraang linggo. Maraming salamat, Sister Rose. Magandang gabi mga kapanalig. Narito na naman tayo sa ating programang Ang Biblia ngayon. Ito po ay coordination o cooperation ng apostolate ng Daughters of St. Paul at ng ARCA Ministry on Biblical Apostolate. Sa abot po ng aming makakaya ay ipagpapatuloy po namin ang pagtuturo, pagninilay at pagpapalalim ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Naway palagi niyo po kami ipanalangin, magkaroon kami ng lakas ng katawan, ng espiritu at ng pananampalataya. Medyo may masama po pakiramdam ko ngayon kasi naulanan ako. Hindi ko alam, naulanan, nalamigan, at ngunit mabuti naman, binigyan pa rin tayo ng lakas para makapagpatuloy ngayong gabi. At ang paksa nga po natin ngayong gabi ay yung pagpapalalim ng iba pang aspeto ng katauhan ni Santa Maria Magdalena na ating ipagdiriwang sa Martes. At gustong-gusto ko po itong paksang ito sapagkat si Santa Maria Magdalena ang patrona ng aming seminaryo, ng Redemptoris Mater Missionary Seminary. Kaya tuwing July 22 ay meron kaming pagdiriwang. Lahat ng mga paring na ordain mula sa aming seminaryo ay nagsasama-sama, nananalangin, nagdiriwang ng banal na misa, at nagdiriwang din sa hapagkainan. Sana po ay panalangin natin ng mga misyonero na naisumunod nga sa mga yapak ni Santa Maria Magdalena. Ngayon po ay papasok tayo rito sa isang oras ng pananalangin, ngunit mahalaga po palagi na tawagin natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya tayo ay pangungunahan ni Sister Rose sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong aming Diyos, maraming salamat po sa lahat ng inyong pagpapala. Salamat sa pagkakataong makapag-aral at magnilay sa iyong salita. Ipadala po ninyo ang banal na Espiritu upang buksan ang aming mga mata, isipan at puso sa pagtanggap sa iyong mensahe sa amin ngayong gabi. Tulad ni Santa Maria Magdalena, loobin mong taos-puso kaming magsisi, ayusin ang aming buhay, at maging mapagmahal at tapat na alagad ni Jesus, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng Katotohanan, Panalangin mo kami. panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I heard his voice inside the storm, and just like that, the dark was gone. He called me home, he called me home, and all the fear I lived with done. No shame, no mask, no need to hide. He saw the fire I kept inside. He knew my name, he knew my soul. He held the pain I couldn't show. No words were needed, just his gaze. He saw the light in all my days. I stayed beneath that broken sky. The world grew quiet while he died. The crowd had gone, but I was there. Just me and love and heavy air. He looked at me, I understood. And in that silence still I stayed. He knew the strength he gave to me. He saw the love no one could see. So friends, I was true in his
He walked with God and yet was near. He touched our wounds and drew us near. And in his gaze I saw the start of heaven shining in his heart. I knew his heart, he knew my name, and love like that, it doesn't fade. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po ang Biblia ngayon. Bago po tayo magpatuloy sa ating tema ngayon, siguro, Father, magbabalik dinig muna po tayo. Ano po? Yes, sister, mga kapanalig, sa pagbabalik dinig natin ay pinalalim ni Father Oliver nung isang linggo yung ating ebanghelyo na napakaganda, ang talinghaga ng mabuting Samaritano. No, at ngayon ay babalikan ni Sister Rose itong pagpapalalim na ito sa kanyang pagbabalik dinig. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Sinimulan po ni Father Oliver Parr ng Society of St. Paul ang pagtalakay sa paglilinaw na ang talinhaga ng mabuting Samaritano ang sagot ni Jesus sa tanong kung sino ang aking kapwa. Nagbigay siya ng background tungkol sa mga Hudyo at mga Samaritano. Mortal na magkaaway sila at hindi sila kailanman nakikisalamuha sa isa't isa. Para sa mga Hudyo, ang kapwa nila ay kapwa Hudyo. Kapag hindi Hudyo, hindi nila kapwa yon. Kaya nakakagulat ang talinhagang binigay ni Jesus. Inisa-isa ni Father Oliver ang mga detalye ng talinhaga tungkol dun sa taong iniwan ng mga tulisan na halos patay na kapag hinawakan ng isang Hudyo ay magiging ritually impure siya. So hindi na sila makakasama sa pagsamba. Lumihis lang ng daan yung pare, dumaan ang isang Levita, tinignan ng lalaki, pero iniwasan niya. Dumaan ang isang Samaritano, mga kaaway ng Hudyo. Nahabag ang Samaritano. Binuhusan niya ng alak at langisang sugat, isinakay niya sa kanyang hayop, gumastos siya ng pera. Sabi ni Father Oliver, para daw yun makapagpagaling sugat ang lalaki ng mga 2 linggo sa bahay panuluyan. Hindi yung mga kilalang banal ng mga Hudyo, yung pare at Levita, ang tumulong sa lalaki. Tinanong ni Jesus, di ba, sino sa kanila ang nagpakakapwa tao sa lalaki? Sabi nung eskriba, yung taong nagpakita ng habag at tumulong sa kanya. Para kay Jesus, ang iyong kapwa ay ang sino mang nangangailangan ng awa at tulong. Kahit sino pa siya. Para kay Jesus, ang iyong kapwa na nangangailangan ng awa at tulong ay ang iyong kaaway. Sabi ni Father Oliver, yung pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal
pati na sa kaaway. Ito daw ang puso ng ebanghelyong ito, ng talinhaga ng mabuting Samaritano. Sino ang ating kapwa? Ang ating mga kaaway. Challenging, di po ba? Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan natin ngayon si Father Ado sa ating paksa, Noli Me Tangere, si Santa Maria Magdalena at si Jesus na muling nabuhay. Father? Maraming salamat mga kapanalig, Sister Rose, sa ating pagbabalik dinig. No? Nagbabalik na naman tayo rito sa ating masaya, malalim, ngunit napakagandang pagkakataon na magnilay ng salita ng Diyos. Ang paksa nga po natin ay Noli Me Tangere, no? At ito si Santa Maria Magdalena at ang pakikipagtagpo niya sa ating Panginoong Yesus na muling nabuhay. No? Ang ating pong teksto, sana hawak niyo ang inyong mga Biblia, ay galing sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 1 hanggang 2, at tatalon po sa talata 11 hanggang 18. No, ito rin po yung Ebanghelyong gagamitin sa Martes. Sana makapag-misa po tayo. Ang tanong po ay, kung nakatagpo mo sa iyong kasaysayan si Jesus na muling nabuhay, ano ang iniuutos niya sa iyong huwag ng kapitan o kailangan mo ng bitiwan? Kasi ang Noli Me Tangere, di ba? Sabi ni Jesucristo, Noli Me Tangere, huwag mo akong kapitan, bitiwan mo ako. Ngunit may malalim na sinasabi ang ating Panginoon doon. No? Ngunit magbabalik muna tayo mga kapanalig sa background, no, sa katauhan ni Santa Maria Magdalena na tinawag na Apostolorum Apostola, no? Apostle of the Apostle, sapagkat siya yung unang nakakita kay Jesus at siya rin yung unang nagbalita na si Jesus ay muling nabuhay sa mga apostol ng Panginoon. No? At ang katakataanga, no, pinag-uusapan natin, bakit kaya babae ang unang pinagkatiwalaan ng Panginoon, no, na ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay? Napag-usapan din natin nung isang taon na mahalaga sapagkat mahalaga ang papel ng mga kababaihan sa pagpapahayag ng mabuting balita. No? Mga nanay, mga lola, mga sister sa simbahan, mga sister na religious katulad ni Sister Rose, napakalaki ng kanilang papel. No? Ngayon, ang katauhan ni Maria Magdalena mababasa natin sa Luke chapter 8 verses 1 to 3. O sabi roon na maraming mga kababaihan ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo pagkatapos niyang gawin yung kanyang public ministry sa Galilea, sa norte. No? At isa roon si Maria na tinatawag na Magdalena. No? At siya raw ay pinalaya sa 7 demonyo. No? At totoo naman, 7 demonyo, makikita na natin yung pagdurusa ni Maria Magdalena noong nakaraan buhay niya bago siya kinatagpo ng ating Panginoon. Sabi nga ro, no, na napakalaki ng pagmamahal ni Santa Maria Magdalena sa ating Panginoon. No? Kaya nga hanggang sa paanan ng krus, nandoon siya, no, hanggang sa libingan. No? Kasi nga, itong Ebanghelyo pinagninilayan natin, John 20, ay pag bumalik na lang si Santa Maria Magdalena sa libingan dahil nandun siya nung inililibing ang Panginoon. No? At ito yung konteksto ng ating pinag-uusapan. No? Ngayon, ang nangyari ay madaling araw, madilim pa, ay pumunta na si Santa Maria Magdalena sa libingan. No? At alam natin na sa likod nitong mga salitang ito, o itong istorya na ito, ay yung malaki at malalim na pagmamahal ni Santa Maria Magdalena sapagkat ang isang babae, lalo na sa ganong lugar, no, libingan, ay hindi pupunta ng madilim at nag-iisa. O, di ba? Mag-iingat yung babae, mag-aantay muna siyang magliwanag, no, at magsasama siya ng ibang tao. Ngunit sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ay mag-isa, nasa dilim at pumunta sa libingan. Pangalawa, hindi na inisip ni Santa Maria Magdalena yung ritual purity. Ito nga yung pinag-usapan din sa Good Samaritan. No, sapagkat ang libingan ay maruming lugar. Ang mga Hudyo na aapak sa libingan ay magiging ritually impure. Hindi sila magiging karapat-dapat, no, sa templo, sa sinagoga, no, at magiging marumi sila at hindi sila maaring makihalubilo sa mga tao. Ngunit nga sa lalim at laki ng pagmamahal ni Santa Maria Magdalena, siya ay pumunta roon. At alam natin, no, na nasaksihan niya yung libingang walang laman habang siya ay lumuluha.
At sinabi ng mga anghel, sino bang hinahanap mo? No? Dahil sa malalim na pagmamahal ni Santa Maria Magdalena, sabi niya, hinahanap ko ang aking Panginoon. Kahit pa nga si Jesucristo ay nandun na rin, at tinanong siya, ganun din ang sagot ni Santa Maria Magdalena, kung ikaw ang kumuha ng katawan ng aking Panginoon, ituro mo sa akin. At siya ay pupuntahan ko. Ngunit alam natin na ang sumasagabal o ang humahadlang upang makilala ni Santa Maria Magdalena ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay ay yung kanyang pamimighati, yung kanyang luha. Sapagkat ang nakatanim sa isip niya ay yung malagim na paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ngunit nung nagsalita na si Jesus at sinabi na yung kanyang pangalan Maria, doon niya lamang nakilala. At sa laki nga ng tuwa ni Santa Maria Magdalena, siya ay lumapit sa Panginoon. At sabi ng mga nag-aral, merong dalawang salitang Griego, yung krateo, ito yung paghipo o paghawak, at yung haptomai, ito naman yung paghawak ng mahigpit. At ang ginamit na salita rito ay yung haptomai na para bang hinahawakan na ni Santa Maria Magdalena ang ating Panginoong Hesus. Kaya nabanggit ng ating Panginoon, noli me tangere. Noli me tangere. Do not hold unto me. Parang sinasabi ng Panginoon, bitiwan mo ko, let me go. At ito yung naging refleksyon ng maraming theologian. At ang isang gustong-gusto ko ay ang Santo Papa natin na si Pope Benedict XVI. Pero para sa mga kapanalig natin, yung Noli me tangere, alam naman natin na ito yung nobela na ginawa sinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal noong 1887. Kinuha niya yung pamagat nung nobelang Noli me tangere dito sa John chapter 20 verse 17. At nakita natin na kahit pala si Jose Rizal ay binabasa yung Ebanghelyo ni San Juan. At ngayon ang pinag-uusapan natin ay yung Noli me tangere na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Santa Maria Magdalena. Okay, ngayon, sabi ni Pope Benedict XVI, sinabihan ng ating Panginoong Jesus si Santa Maria Magdalena na do not hold on me, dahil si Santa Maria Magdalena raw ay gustong hawakan sa ang ating Panginoong Jesucristo ayon doon sa pagkakakilala niya sa ating Panginoong Jesucristo, bago pumasok sa krus, sa kamatayan at muling pagkabuhay ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin ni Pope Benedict XVI, parang gustong ibalik ni Santa Maria Magdalena yung nakaraan. Para bang yung nostalgia ng nakaraan na nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo, maraming pinapagaling, tapos naggagawa ng mga himala, nagpadami ng isda, nagpadami ng tinapay. Ayun yung gustong balikan daw ni Santa Maria Magdalena. Sabi ng ating Santo Papa na yumao na si Pope Benedict XVI, at gusto niyang alisin yung trahedya ng krus. At malalim yung sinabi ni Pope Benedict XVI dito, yung ibalik natin yung nakaraan at alisin natin yung krus. At sabi ni Pope Benedict XVI, hindi maaari iyon. Kaya yung sinabi ni Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo kay Santa Maria Magdalena, Noli me tangere, bitiwan mo na. Bitiwan mo ako kung paanong nakilala mo ako noon sapagkat iba na ngayon. Bitiwan mo na yung ideya mo ng nakaraan sapagkat kailangan nating humarap sa katotohanan ngayon. At kung iisipin natin mga kapanalig, ito nga yung tanong natin, kung nakatagpo mo ang ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay sa iyong kasaysayan, ano yung iniuutos niya sa iyong kailangan mo ng bitiwan? Kailangan mo ng iwanan. Kasi sabi ng maraming spiritual writer, ito ang problema ng tao. Ng maraming tao, hindi mabitiwan yung nakaraan. Yung nakaraan, punong-puno yan ng mga bagay at pangyayaring maliligaya, ngunit punong-puno rin ng mga bagay at pangyayaring masakit at mapait. Hindi mabitiwan ng tao yung nakaraang maligaya at gusto ng taong bumalik-balik doon. Parang yung sinasabi ni Pope Benedict XVI, gustong balikan ni Santa Maria Magdalena yung mga nakaraang napakaganda, yung mga ginintuang araw.
At para bang gusto niya nang alisin yung pangyayari ng krus. At ayun din yung minsan gustong balikan ng tao. No? Na sana noong bata pa ako, sana bata na lang ako. No? Sana hindi na nangyari ito sa buhay ko. No? Sana wala nang nangyaring ganitong trahedya, wala nang nawalang mahal sa buhay. No? Sana hinayaan na lang ng Diyos na yung nakaraan, nung maayos pa ang lahat, payapa pa ang lahat, magkakaibigan pa ang lahat, wala pang away-away, sana pinreserve na lang ng Panginoon. Ngayon ang sinasabi ni Pope Benedict XVI, hindi pwede. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay kailangan dumaan sa krus. Kung paanong tayong lahat ay kailangang dumaan sa krus, pumasok sa kamatayan at dumanas ng muling pagkabuhay. Ayun daw yung unang hakbang. No? Hindi na natin kailangang hawakan pa yung nakaraan. No? Meron mga akong kausap, natatawa ko. May kausap akong mga senior citizen na. No? Ang sabi nila, Father, alam mo ba yung gown ko na nung nagdibo ako, nandun pa sa aparador ko. No? Kasi nagsusumba ako ngayon, no? Baka mapaliit ko pa yung katawan ko katulad nun dati. No? At maisuot ko uli. Na parang biro, at nagbiro rin ako, sabi ko, sister, ipamigay mo na yan kasi hindi na babalik yung nakaraan. Kailangan mo nang harapin kung sino ka ngayon. At ito nga yung parang sinasabi rito kay Santa Maria Magdalena. No? Totoo, may mga nangyaring maganda na saksiyan niya. Pero wag niya raw hawakan, bitiwan niya na yun kasi merong mas magandang nangyayari. Ang isang hadlang daw kaya ayaw nating bitiwan yung nakaraan kasi akala natin wala nang darating na mas mabuti. Pero sa Diyos palaging there is so much better that is coming. Kaya nga mga kapanalig, sana sagutin ninyo yung ating refleksyon. Ano bang ipinapabitiwan na sa iyo ng Panginoon? Ano yung dapat mo nang iwan? No? Katulad ni Santa Maria Magdalena, bakit niya sinasabi sa iyo, noli me tangere? No? Sana magpadala kayo ng inyong reflection sa ating text line dito sa istasyon at sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Pinag-uusapan po natin ngayong gabi ay patungkol kay Santa Maria Magdalena, lalo pa nga ron sa salitang sinabi sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo, noli me tangere. Bitiwan mo na ako. Huwag mo na akong hawakan. Sapagkat katulad ng sinasabi natin kanina, gustong ibalik ni Santa Maria Magdalena yung nakaraan. Ngunit para sa ating Panginoon, palagi siyang may ibinibigay na bago sa kasalukuyan. At mas mabuti iyon. Ang humahad lang ay yung takot natin na baka wala nang mangyaring mas mabuti. Kaya nga kailangan nating balikan palagi yung nakaraan dahil ayun na yung comfort zone natin. Doon na tayo komportable at doon na tayo nasanay. Pero ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay gusto tayong dalin. No? Hindi rin sa nakasanayang nating lugar, nakasanayan nating buhay o ideya ng pananampalataya. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bitiwan mo na ako. No? At sabi pang atang Panginoong Jesucristo, sapagkat kailangan kong umakyat sa aking ama at iyong ama.
I need to ascend to my Father and your Father, to my God and your God, no? At mahalaga yun. Ito pala yung dahilan. Sabi ng ating Panginoon Kristo, bitiwan mo ako kasi pupunta na ako sa aking Ama. At ito yung pinag-uusapan natin kanina mga kapanalig na mas mabuting regalo. Sapagkat pag binalikan natin yung John chapter 14, kung maalala ninyo mga kapanalig, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag kayong malungkot. Aalis ako, huwag kayong malungkot ha. Pupunta ako sa aking Ama at sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At pupunta ako ron para ipaghanda kayo. At ngayon, malinaw na, bakit sinasabi ng ating Panginoon Kristo na no limit tangere, wag mo kong hawakan kasi nga gagawin ko na yung dapat kong gawin. Ascension, pag-akyat sa langit para ihanda yung lugar natin sa kalangitan. Ngayon parang sinasabi rito sa no limit tangere kay Santa Maria Magdalena at para sa ating lahat, totoo, maraming maligayang alaala dito sa daigdig. Napakarami. Mga mahal natin sa buhay, mga masasayang pangyayari. Ngunit, sabi ng Panginoon, sinasabi rito kay Santa Maria Magdalena at sa ating lahat, ngunit may isa pang lugar na kung saan ganap ang kaligayahan. Kaya nga, kailangan mo ring bitawan itong paniniwala na panghabang buhay na itong daigdig na ito. Huwag nating ipaglaban, huwag nating masyadong hawakan. Kailangan unti-unti nating bitiwan. Kaya nga ang mga Kristiyano, mga kapanalig, bakit mapayapa kapag papasok na sa pagyao o kamatayan? Dahil ang mga Kristiyano ay naturuan ng ating Panginoong Kristo no limit tangere. Kailangang bumitaw. Kailangang matutong mag-iwan. Ngunit, yung kapalit noon, yung buhay na walang hanggan ay mas maligaya. At ito yung napakaganda, sabi nga rito sa pagninilay ni Pope Benedict XVI, faith without possession. Kasi yung paghawak daw ni Santa Maria Magdalena, gusto niyang i-possess ang ating Panginoon. At ito rin naman yung problema ng napakaraming tao. Di ba? Minsan, dahil sa sobrang pagmamahal natin, gustong-gusto natin yung isang tao, o yung isang bagay, o yung isang lugar, o yung isang pangyayari, gusto na nating i-possess eh. Sa akin na to, sa akin na to. Pero, ang totoo raw na pag-ibig is to let go. To let go, no? At ito yung sinasabi, no? Magkarugtong, let go of the past. True love is to let go. At parang sinasabi kay Santa Maria Magdalena, ang totoong pagmamahal sa akin ay hindi hawakan mo ako at itali mo ako rito sa lupa. Sapagkat kailangan kong bumalik sa aking Ama. Ngunit sa pagpapalaya sa ating Panginoong Kristo, no? Ayun din naman talaga yung totoong pagmamahal. Ihahanda ng Panginoon yung lugar kay Santa Maria Magdalena at para sa ating lahat sa kaharian sa langit. No? Napakaganda. Kaya nga, ang Paschal Mystery o yung Misteryo Pascual, mga kapanalig, ay hindi lamang yung pagtawid ng ating Panginoong Kristo mula sa kamatayan papunta sa muling pagkabuhay. Actually, mas malawak ang Paschal Mystery. Ang Paschal Mystery ay yung incarnation o pagkakatawan tao ng Panginoon hanggang pagbalik niya sa kalangitan o yung ascension. Kung maaalala ninyo yung propesiya ni Propeta Isaiah chapter 55, hanapin nyo ron mga kapanalig. Sabi ron, ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan. Ngayon, palaging umuulan, no? Kaya nga nagkakasakit tayo. Maya-maya may ulan. Pero sabi ron sa Propeta Isaiah chapter 55, ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan. Mula sa langit, babagsak sa lupa. Hindi lang siya babagsak sa lupa, papasok siya sa ilalim ng lupa. At kapag nagawa niya na yung mission niya, babalik uli siya sa pinanggalingan niya sa langit. At ito yung nangyari sa ating Panginoong Kristo, mga kapanalig. Nagkatawang tao siya, kaya nagpunta siya rito sa lupa. Namatay siya, pumasok siya sa ilalim ng lupa. Ngunit muling nabuhay, lumabas siya sa labas ng libingan, sa ibabaw ng lupa. Ngunit kailangan niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. No, sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero yung pagbabalik ng ating Panginoon sa kaharian ng Diyos sa langit, ang ibinabalik niya ay hindi lamang yung sarili niya, kung hindi tayong lahat.
si Santa Maria Magdalena at tayong lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag mo kong pigilan. Wag mo kong hawakan. Parang palayain mo ako upang magampanan ko ang misyon ng Panginoon. At bago umalis ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapanalig, may sinabi pa siyang isang bagay. Ngayon, sabihin mo sa mga kapatid ko, sa aking mga alagad, no? Ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi sa huling pagninilay ni Pope Benedict XVI, no, yung unang pinag-usapan natin, let go of the past. Then faith without possession is to let go because that is true love. At yung huli ay moving from grief to mission. Nung naunawaan ni Santa Maria Magdalena, nawala yung kanyang pagdadalamhati at ang nag-apoy sa kanyang puso ay ipahayag yung kanyang nasaksihan. At ito mga kapanalig, no? Yung pagbitaw natin sa nakaraan, yung pagbitaw natin sa ideya, kung ano ang dapat gawin ng Diyos sa ating buhay, yung pagbitaw natin sa mga kayamanan at mga bagay dito sa daigdig sapagkat ninanasa natin ang kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ito yung mag-aalis ng maraming pagdadalamhati sa ating puso. At habang inihintay natin yung panahon na yon kung saan tayo ay isasama ng ating Panginoon sa silid na kanyang inihahanda, gagawin natin yung misyon. At ito yung misyon ni Santa Maria Magdalena, Apostolorum Apostola. Ang ipinahayag niya ay nung kinatagpo siya ng ating Panginoong Jesucristo noong siya pa ay inaalipin ng 7 demonyo. Nung wasak pa yung kanyang buhay, siya ay kinatagpo ng Panginoon. Kaya nga sa kanyang paglaki ng kanyang pagmamahal, sumunod siya hanggang sa krus, hanggang sa libingan. Ngunit itong mga pangyayaring ito ay kulang. Kung ang ikukwento lang ni Santa Maria Magdalena ay yung karanasan ng nakaraan niyang buhay at yung pagkamatay ng ating Panginoon, parang yung makikinig ay madidepress. Ano ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita, yung ginawa ni Santa Maria Magdalena. Yung pagpapahayag niya ay natapos na sa kanyang salita, I have seen the Lord. Nakita ko, nahawakan ko, ngunit pinalaya ko ang Panginoong muling nabuhay. Kaya mga kapanalig, baka meron na kayong sharing dyan, no, na pwede na nating basahin, no, dahil totoo naman, no, katulad ni Santa Maria Magdalena, tayo rin ay mahina. Marami tayong gustong yakapin, hawakan. Ngunit dahil sa pananampalataya at dahil sa Espiritu ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay, unti-unti magkakaroon tayo ng lakas na bitawan sila. Sapagkat wala naman talaga tayong madadala sa silid na inihahanda ng Panginoon. Ngunit ang tanong, ba't ka pa magdadala? O, kasi baka kumpleto na ron. Baka inihanda na ng Panginoon lahat para sa atin. Sister, ngayon ba, meron na bang meron na bang nag-share dyan sa ating Facebook comment section? Meron na, Father. Si Kapanalig says, G. Bitawan na ang mga minsan ay mga akala ko ay mga kaibigan. Ngunit ngayon ay mga nakalimot na at hindi na bukas sa pakikipag-ugnayan. Mag-move on na. Panahon na rin para buksan ang puso sa mga bagong tao na pinapadala ng Diyos ngayon. Ayan. Salamat, Kapanalig Ses G. Okay, sister, siguro yung iba na nag-share at bumati, mamaya na natin sila papakinggan. Ngayon, bigyan muna natin ng daan yung ilang mga paalaala at patalastas ng ating istasyon. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon.
makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Yan, sister, mga kapanalig, narito tayo sa huling bahagi ng ating programa. Napakaganda palang pagnilayan ng No Limit Tangere, no? Na habang bumibitiw tayo sa mga akala nating magbibigay ng buhay at magpapaligaya sa atin, doon pala talaga dumarating yung totoong karanasan ng buhay. At doon din tayo nakakalaya para magmisyon at ipahayag, no, yung pagtestigo sa kabaitan at pag-ibig ng Diyos kung at ito nga yung tinalakay ng ating PCNE nitong nag-araan 3 araw, no? Ngayon, sister, bago natin basahin yung ibang mga nag-share pati rito sa istasyon, baka gusto rin mo ring mag-share dito sa ating pinapalalim, no, na aspeto, no, ng pangyayari sa buhay ni Santa Maria Magdalena. No Limit Tangere. Father, siguro yung sa akin lang yung translation kasi sa English, di po ba? Do not cling to me. Do not hold on to me. Kasi pag tinagalog, wag mo akong hawakan. Iba po kasi yung clinging, yung kumakapit ka talaga, ayaw mong bumitaw, no? Yung nga, marami tayong mga bagay na hindi natin mabitawan. Sa akin po, ang naisishare ko lang, mahirap talagang bumitaw sa mga nakasanayan, at saka yung minahal mo, yung mga bagay na ang alam mo ay importante sa'yo. Pero isang bagay po na medyo mahirap bitawan, yung pag-unawa natin at pagkilala natin kay Jesus, no? Kasi yung naging experience natin nung bata pa tayo, nung habang lumalaki tayo, minsan ang tingin natin nga sa Panginoon ay yung parang vending machine, pag nag-press ka, nagdasal ka, ibibigay sa iyo yung biyaya. Pero napakabuti, napakaganda, napakamapagmahal ng Panginoong Jesus. Kailangan buksan natin yun. Yun po yung nangyari sa akin bilang madre. Na akala ko noon, magmamadre ka para magsilbi ka sa Diyos, para ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Pero hindi pala ganoon. Nakita ko po na ang Panginoon, siya yung nagbibigay sa iyo. Kumbaga, parang nagbigay ako ng kaunti, binigay niya sa akin, overflowing graces. So, yun po, yung kailangan nating bitawan yung, at least sa akin yun yung nakita ko, bitawan yung pagkilala sa Panginoon na pag may kailangan lang ako, tatawag ako sa iyo. Kundi yung mabuhay na kasama niya, bawat minuto, bawat sandali, kasi talaga namang kasama natin siya. So sa akin yun yung gusto ko laging palalimin. Siguro ganun din yung kay Maria Magdalena, di ba? Sabi niya, wag kang kumapit sa akin dahil papanik pa nga siya sa Diyos Ama. Mag-iiba yung dimension ng pagkilala natin sa Panginoon. Tapos dahil meron din tayong misyon na siya, katulad ni Maria Magdalena, pinadala sa mga apostoles. So, yun po, Father, ang nakita ko talaga yung when we let go of our preconceptions, yung yung akala natin, pag binuksan natin ang ating puso at diwa, marami pang i-reveal si Jesus sa atin tungkol sa Kanya at tungkol sa sarili natin. Salamat po. Maraming salamat, sister, sa napakagandang pagbabahagi. Palaging sinasabi sa amin ng formator namin dati, many times in order to enter the will of God, you need to break your own will. Ito naman talaga siguro yung totoo, no? Mayroon tayong konsepto kung paanong sumunod sa Diyos, pero baka iba yung konsepto ng Diyos, no? Parang ayun din yung pinapabitawan sa atin. Sige, sister, meron ditong nagpadala ng message, no? Si Kapanalig, Mrs. Elizabeth Marsan, sabi niya, God bless, shalom, please pray for Marsan families. Papanalangin po namin kayo. Si Kapanalig 6559, sabi niya, good evening, Sister Rose and Father Ado.
Please, prayers for the souls of Efren, Antero, Carlos, and all souls in purgatory. Maraming salamat. No, from Kuya Kid ng Santo Niño, Plaridel, Bulacan. Sister, meron ba dyan sa ating comment section sa Facebook Live na mga nag-share at yung mga bumati? Opo, Father, marami pong bumate, pero basahin muna natin yung isang sharing ni kapatid Andy Rect. Ilang taon nang nagsolo sa buhay ang panganay kong anak. Sobra akong nag-aalala at laging itinataas kay Lord ang kanyang safety at happiness sa buhay. Hanggang sa na-realize kong nasa hustong edad na ang aking anak at naituro ko na sa kanya ang mga mahalagang bagay tungkol sa Diyos at tungkol din sa complicated na buhay. Kaya binitawan ko na ang aking anak at nag-focus kay Jesus upang mapaglingkuran ko siya ng buong buo. At sa pamamagitan nito, palagi kong naitataas sa Diyos ang aking mga anak at mga kapatid na maawa siya sa aming pamilya. I am now at peace kasi sa tuwing itinataas ko ang aking anak at buong pamilya ko, alam kong nakikinig sa akin ang Panginoon. Ayan. So salamat Kapanalig Andy Red. Marami pong mga bumati. At ito po yung mga kasama natin na nanonood ngayon. Si Ami Tolentino, si Sister Glenn Sarande, she's watching from South Africa. Benedict, Sister Paglinawan, Joey Sangoyo, salamat sa paalala na may higit na mahalaga kaysa sa kung anuman ang nasa atin na ayaw nating bitiwan. Ayan. Si Kapanalig Remles Chow, good evening po Father Ado and Sister Rose watching from Malabon, Rowan Castolo, Joy Martinez Dueñas, Saint Mary Magdalene, pray for us. Lilia Mercene, Emily Avignon Pandong, si Chu Mutuk, Junior Mutuk, Doris Nepasina, good evening, Reverend Father Ado, Saklolo and Sister Rose, ang mga kapanalig. Keep safe always and God bless. Si Maria Socorro de la Rama, good evening. Romel Mateo, Cora Hemanil from Malabon, Baby Rose Macalino, good evening Father and Sister. Larry Pinili, mapagpalang gabi po mga kapatid. Arnold Tolentino, Amalia Magpantay, Lynn Mateo, Joey Sangoy, Cynthia Orozco, good evening Father, Mary Ann Canones, Andrea Cruz, Nelisa Mariano Chiotanco, Medi De La Rosa, Dominic Abapo. Ayan, sila po yung nagpadala ng comment sa comment section ng Facebook Live. Meron pa ba, Father, sa iyo? Meron po ritong humabol, sister. No? Sabi niya rito, magandang gabi po, Father. Ang hindi ko po mabitawan sa buhay ko ay yung pong aking takot dahil po marami po akong naging kasalanan. Maraming salamat po, Cefa Cruz City, Imus, Cavite. No? Ang mga kasalanan po natin, mga kapanalig, kung inihingi na natin ng tawad, no? Binubura na ng ating Panginoon yun. No? Kaya wag tayong matakot at palagi tayong umasa sa kanyang pag-ibig. No? Kasi minsan, yung mga nagawa natin nung nakaraan, kapag bumabalik talagang nawawasak tayo, para bang nalulungkot tayo. Pero tandaan natin palagi sinasabi ng spiritual director namin, saka ng mga spiritual fathers na dalawang bagay ang bumabalik mula sa ating nakaraan. Yung mga pangyayari kung saan naranasan natin yung katapatan at pag-ibig ng Diyos at nagdadala sa atin ng kaligayahan at pag-asa na kasama natin yung Diyos ngayon, galing daw iyon sa Diyos. Pwede nating palalimin at i-entertain. Ngunit kung ang bumabalik naman sa atin mula sa nakaraan ay yung mga nagawa nating pagkakamali, kasalanan, o yung mga hindi natin matanggap na nagawa natin at nalulungkot tayo, para bang sinasabihan tayo ng isang tinig na, no, ito ikaw dati. Ito yung nakaraan mo. Bakit ka nandiyan sa simbahan? Huwag daw natin i-entertain sapagkat hindi galing sa Diyos yun. No? Dalawa, no? Ang Diyos is consoler. Ang diablo ay accuser. No? Kaya nga kapanalig, no? Yung nag-share mula sa ating kapanalig na si Josepa Cruz City, Imus, Cavite, no? Bitiwan mo na po yun.
kapanalig, no? Sapagkat hindi yun binabalik ng Diyos. Ang ibinabalik ng Diyos ay yung katapatan niya. Nangyari nung nakaraan at patuloy na nangyayari ngayon. Meron pa po rito sa ating kapanalig, 1068, sabi niya, good evening po. Pwede po bang pakigreet mo yung magiging inaano ko sa kumpil, altar server ng Sacred Heart of Jesus Parish sa Mandaluyong at magiging model at talent na si Christian Troy Gibalagin ng happy birthday ngayong araw. Happy birthday po, Christian Troy. Galing po ito kay Ninong Luis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community. Salamat po. Okay. Ang ating kapanalig na si 5323 sister, ang sabi niya, ang pagbitaw sa kasalukuyang paniniwala na nakabubuti ngunit ito pala ay nakasanayan lang na naglalayo sa katotohanan pala ay nagpapalayo sa tunay na pagmamahal sa Diyos tulad ng pagiging dependent sa iba. Yun. Bibitawan niya na raw yung paniniwala niya na maging dependent sa iba. No? Ito po yung sinasabi ng ating kapanalig na si 5323. Sister, meron bang humabol dyan sa ating Facebook comment section? Sabi po ni kapanalig Sab Flores Ancheta, good evening, Padre Ado and Sister Rose. Life is too short to hold on to our projections in life. Lagi tayong manatili sa kanyang kalooban. Good evening po sa Com2 Suka. Ayan. Bumabati din si Christy Manapol de la Cruz. Si Luis Santos, sabi niya, ayun, nagpadala din na yung binasa mo na kanina. So, si Evelyn Aceron, good evening po. Ayan. Father, meron lang akong idagdag. Kasi yung kaninang nagtanong na, sabi niya na kasi marami siyang kasalanan. Alam niyo po, isa sa mahirap din nating bitiwan, no? Yung kinakapitan natin, yung mga kasalanan natin na napatawad na eh. Pero tayo ang hindi makapagpatawad sa ating mga sarili. No? Minsan po parang kahit na binibigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magkaroon ng bagong buhay, magbago yung buhay natin, at magkaroon tayo ng kapayapaan, mahirap bitiwan o mahirap patawarin yung sarili kasi parang nasanay na tayo. Ano mo sasabi mo, Father? Di ba? Sometimes it's so difficult to realize that you really are a new person when you have confessed, you have given yourself, you have renewed your resolution. Anong masasabi mo doon? Sister, kasi minsan depende din sa lalim ng kasalanan. No? Meron talagang mga kasalanan na napakalalim, no? Kaya paulit-ulit nilang kinukumpisal. Marami na akong na-encounter na ganyan. Pero lagi kong sinasabi na huwag tayong maging mas marunong pa sa Diyos. Kasi kung yung Diyos nga, pinatawad na tayo. No? Bakit mas marunong pa tayo sa Kanya na ayaw natin patawarin yung ating sarili? No? Masyado naman tayong malupit sa ating sarili at hindi natin nakikita na hindi malupit ang Diyos. No? Punong-puno siya ng habag sa atin. At tinuturo ko palagi yung krus. At yung nagkukumpisal ka, yung nangyari sa krus ay nangyayari ngayon. No? Yung kasalanan mo na nagwawasak sa'yo, hindi ikaw ang nawawasak. Ang nawawasak ang ating Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Ito yung mga kailangan nating bitiwan. No? Sister, siguro kailangan nating magpaalam sa ating mga kapanalig, no? At magpasalamat sa lahat sa kanila na palagi nating kasama tuwing araw ng linggo. So maraming salamat, Father Ado, sa napaka-inspiring at malalim na pagpapaliwanag tungkol kay Maria Magdalena at ang Noli Me Tangere. Naway maisabuhay natin ito. Mga kapanalig, salamat po sa ating mga faithful followers, mga kapanalig na nagpadala ng comments, tanong, kahilingan at pagbati at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko pong makasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, si Kenneth Corbilla na ating PA at Jimmy Francisco sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paul Lines Multimedia na nagpapasalamat
sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya, sa biyaya ni Santa Maria Magdalena. At hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo Salamat sa Diyos. ang katotohanan. Sumainyo ang